Kumusta? Kumusta? Pwede ba malaman yung full name mo and how long have you been here in Glasgow? My name is Lily Balongay. Dumating ako dito in 2020. That's the peak of pandemic. So yun, nabigyan kami ng blessing from God. So ginab namin yung opportunity na to na mapunta dito. How's your work dito sa Glasgow? So hindi ka naman nai-stress sa trabaho mo? Sometimes, kasi when dealing with patients, yung mga concerns nila, yung mga medical histories nila. How do you cope with that? Magbabanding kami every weekend. We make sure na lalabas kami every weekend. Aside sa work-related stress, yung may malungkot dito, away from family, kasi kami lang. MX3 capsule, ano yung naging effect sa health mo? Nagpa-check ako sa doktor kasi nga nag-worry ako, may lump ako dito. Pero hindi naman siya nothing serious. So nalaman ng family ko sa Pilipinas, pinadalhan niya ako sa Dubai, which is okay naman, naging okay. So naging ko na siya, yung parang nakasanayan na every time, lalo pag umuwi ako ng Pilipinas, I make sure na may dala. Kasi gusto ko yung husband ko uminom din. Ako yung tao na talagang i-invest more doon sa mga health supplements. MX3, dito ako believe.
Lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosang dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat bait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord! Believable stories. Kwento Buhay. at tagumpay Inspirasyon sa bawat kwento. Believable stories. Sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ikaw, ano ang believable story mo? Believable stories. Simula at pangarap. Lumaki sa Cavite. Nakapagtapos ng BS Electronics and Communications Engineering sa De La Salle University. Ngayon ay naninirahan sa Las Piñas kasama ang kanyang asawa at 3 anak. Bata pa lang, pangarap na niyang maging speaker sa malaking entablado at tumugtog ng keyboard. Pagsubok at pagbangon. Sa kabila ng kagandahan ng edukasyon, hinirap ni Paulo ang matinding pagsubok. Iniwan ng ina, komplikadong relasyon ng mga magulang at sunod-sunod na pagkalugi sa pinansyal. Tagumpay at inspirasyon. Ngunit sa halip na magpatalo, ginamit niya ang lahat ng sakit bilang gasolina sa tagumpay. Ngayon ay isa na siyang matagumpay na negosyante, professional network marketer at investor. Buhay na patunay na kapag may gagawin ka, itodo mo na. Moto sa buhay. Ang sabi niya nga, kung may gagawin ka, itodo mo na or else, wag na lang. Mga pangga, nagtaya para sa pamilya, nagtagumpay para sa pangarap. Palakpakan natin si Paulo Santos. Magandang hapon, sir! Paulo, kamusta? Ay, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome to the show. Kamusta naman po ang biyahe? Okay naman. Med slight traffic. Pero nangangapa pa sa NCAP. Totoo. Same pero iba. Good luck lang. Titingin-tingin tayo. Pwede na ba mag-check ngayon na parang tingin ko Parang anytime ata. inaayos pa yata yung online eh. Hindi ko alam. Good luck sa atin na lang talaga. Kita-kits na lang daw sa finals. Okay, may love letter tayo. Dadarating sa bahay. Sabi nga di ba yung NCAP daw waterproof eh. Nako, atay tayo. Pag may bahay, hindi ka pa rin pwede umalis ng linya. Yes, nako. Magkamatayan at lahat, no, hindi ka aalis. Kaya good luck na rin sa mga riders din natin. Kasi rin ako nagmumotor din eh. Yun nga. So good luck. So doon lang tayo sa motorcycle lane. Pag ma-traffic, pila lang tayo. Pila lang, friend. Salamat po sa inyong pagpayag na amin kayo ay maimbitahan dito. Alam ko busy to si Kaya Paolo nga diba? Sa daming Thank you. nangganap niya everyday. So eto na pagkwentuhan muna natin, partner. Siyempre bilang meron na tayong brief background no, sa kanyang paglaki. Ni-researcher tayo, ganyan. inalam natin buhay ni Paolo. Eto hindi pa natin na-research. Kamusta naman ang childhood ni Yan. Paolo? Childhood. Yan. Unang, hindi kami galing sa mayamang pamilya. So, syempre, yung parents natin, post-war sila, di ba? Children. So, kumbaga, ang dream ng father ko, maging first engineer ako. So, which is nangyari naman, licensed engineer ako until now. Yung wife ko rin, industrial engineer din siya. So, we both graduated from De La Salle. Hindi dahil sa may pera kami. Pero kasi scholar ako eh. Wow. Ano bang trabaho ng parents mo nun? Ang mother ko ay nurse. Pare silang tawag dito? Masscom. Then, sabi nga, Masscom? Mass Communications, FEU. Tapos Nag-nurse sila. Iba yung yung father ko nag-IT. Kasi kung ang nasaan ang galing. pera eh. Kung nasaan ang pera. Totoo. Kaya lang, syempre, maliit na sweldo rito. Tapos si papa ko, kumbaga, basta ginawa ng paraan na nakapag-IT siya, kaya may discrimination din siya sa trabaho. Tapos ang eventually, nagtrabaho siya sa IT, sa SGV, then Accenture. Andersen Consulting pa that time. Naabutan ko yun. Ngayon, laki na ng Accenture. Totoo. Nung maliit pa yon, sila yung mga first batch. So sila yung mga pioneer na. Pioneer talaga. As in literal na pioneer. Naabutan namin yun. Maliit pang company hanggang yun.
Yun, Yung naglalaki mascom, yan, partner, parang feel ko, no? Very 90s kasi actually ako, mascom, major in broadcasting. Com So arts nagkakaalaman ngayon, dito ng ngayon. edad pa, wala, pagkaalaman na patay tayo dito. Yung father ko, Masco, major in theater arts, parang gano'n. Director Kaya yun. siguro, ang dream mo din, makapagsalita. Totoo. No? Dahil Ko alam nasa eh. dugo siguro. Nasa ng dugo. ano. O Siguro. nakikita niya sa father niya. Ewan ko, no? Ganun Kasi eh. parang kapag mascom, automatic, gusto mo kagad, ikaw yung magsasalita sa more on sa arts Probably. and ano, di ba? Actually, nung bata pa lang ako, may picture ako na nagtuturo ako sa Makikihalubilo. mga bata. May hawak ako na flag. Sinan sa akin ng classmate ko na high Mhm. school. Bata pa lang, nagtuturo ka na. So hanggang, I don't know, I just have that desire na mag-talk. Dalawang dream ko eh. Kapanood kami ng concert, worship concert, ganyan. Gusto kong tumayo in front of Many thousands of people na dalawa. Either first is speaking, pangalawa tumutugtog. Sarap. So, yun ang, kasi parehas may, so, ganun yung nangyari sa akin ng bata. Hanggang eventually, hindi kami mayamang pamilya, si mama napilitang mag-abroad, kasi nga, nung college na eh. So, di ba sabi nga, what God had joined together, let no man separate. Kaya lang, the money separated them. Kasi hindi mo masisisi, financial situation eh. So, Totoo. nag-nurse siya doon, hanggang ngayon nandun. Pero, ang maganda, kumbaga, iba naman na ngayon. US citizen na kasi siya, may sarili na doon. Kumbaga, okay na lahat. Kaya lang, kumbaga, medyo hindi naging, medyo challenging. Comfortable siya, kung may kumpara mo sa iba. Kaya lang, syempre, may mga konting lacking here, lacking there. Parang gano'n. So, kaya, ang naging dream ko talaga, gusto ko time will come in next generation. Hindi na problema yung pera. Kasi mahirap. Totoo. Oo. Mahirap. Totoo. Iba pa rin kapag komportable kang nabibili mo kung ano yung Gusto kinikrave mo. mong pagkain, napupuntahan mo kung saan yung gusto mong pasyalan. Totoo. Diba? Tsaka yun yung goal naman natin, no? Huwag maipasa sa mga susunod na Generational henerasyon. curse. Ilang kayo magkakapatid? Dalawa lang kami. Dalawa. Kuya ko. Para sa laki, okay. Sa laki. Puro itlog sa bahay. ang ulam. pero nabanggit niya kanina, dito sa ating researcher na iniwan ng ina, iniwan kayo ng Ay, kasi mother mo. nag-abroad. Dahil nag-abroad. Hindi dito. Si mama, very supportive yan. Ultra, mahal na mahal ko yan. Kaya lang, kumbaga, napilitan, umalis siya. Kasi wala kang financial, So, kaya lang, syempre, pag physically nagkahiwalay ang mag-asawa, di ba? Nagkakaroon ng complications. Oo, totoo. Di ba? So, kumbaga, let's leave it that way ba? Pero, kumbaga, nagkaroon ng mga challenges talaga. So, relational, etc. Pati kami, nagkaroon ako ng gap kay Papa. Basta nag-away kami. So, wala ni si father ko, by the way. 3 years namatay siya from kidney failure. Dialysis. Pero at that time, no, kung nagkaroon ka ng, di ba, family problem, never ka bang rebelde, ganyan, dumating Praise sa point? God, hindi naman. Kasi, kumbaga, yung problema is complications eh. Pero, grace ni God pa rin eh, at the end of the day. Wala kang pwedeng, kumbaga, minsan inaalaw ni Lord dumaan ka sa iba't ibang situation. Totoo. In our 30 plus years of existence, 24 na ako, 23 siya. Charot. Wow! Siguro taga-malihan tayo isa talaga ko dito. Pero marami-rami na kami pinagdaanan. Pero nakakatuwa lang din kasi depende rin kasi pala ito sa circle of friends natin eh. Kapag may mga masama kang tropa na impluwensyahan ka. So siguro that time, yung mga kaibigan mo, mga kababata mo, okay naman sila. Supportive naman or... Grateful ako kay uncle ko na yun, nasa US na rin siya ngayon, American citizen na rin. Kasi at the age of 5, nakakilala siya kay Lord. So maaga kami naging Christian. Okay. Okay, so kumbaga lumaki ako sa church. So somehow yung biblical foundation na andon. So malaking bagay yun eh. Tama. Malaking bagay talaga, 'di ba? Sabi nga train up the child in the way he should go eh. 'Di ba? So ma-develop yung habit. Success is a habit eh. Yung ginagawa mo daily. Kaya kami we make it a point. Umaga gabi hindi pwedeng walang reading. Correct. Yung mga bata morning evening Kasama yan. nyo na rin Basa. sila. Kasi pag nawala na ako, 'di ba? Pag nandun na yung habit system nila, hindi na ako mag-aalala. Parang gano'n. Yun eh. Yung meron talagang susundan. Tama. Alam disiplinado ni ka Pang yan, dapat. ni Papa Jack. Very close yan sa dalawang anak ko. So, Pares, babae? lalaki. Dalawa? Pares itlog din. Sa mga nanonood dyan sa So, Facebook, ayan ang pictures. Ayan kami nung, college kami niyan, pianista kasi ako, si wife naman, ayan na kami ngayon eh. So, yun yung dalawa, si Joshua at si Caleb. Si Joshua, yung panganay ko, laging yan nasa baba, kasi bowler yan, professional bowler yung anak ko. Wow. Lumalaban na yan ng national competitions.
Nitong ang last month lang nanalo ng 3rd and 2nd placer yan. Nice. Si Bunso naman. Right now, nag-aaral siya ng breakdancing. Breakdancing. Ang cool naman. Kumbaga, ang magandang empleo ng father to si Paolo. Eh, Oo. no? Pero tanong ko lang, yung pagtutugtog mo na ng keyboard, ano to, pinag-aralan mo? Or Gift. Wow! Gift siya. Totoo? Kasi ang family namin musician mother side. Puro musikero talaga. Ano to, tinuruan ka or talagang napapanood mo lang sila? Kasi may ganun talaga, Yung na-adapt marunong mo lang pumapa, eh. no? Ang widow tawag doon, widow. Widow ako eh. Yung kunyari parinig mo sa akin ngayon, kaya ko to. Oo. Galing. Few minutes. So, May mga ganun. ang unang piano teacher ko si mama. Mother ko. So, tapos, yung naalala ko yun yung song Prince of Peace. Kasi Christian family. Tapos, tuloy-tuloy na, nagbanda na ako. Kaya kami yung nag-put up ng official band ng De La Salle. Isa ako sa parang founding fathers talaga. Founding kuyas na lang. Yeah, kuya. So, Tito sa Manila. Tito sa Manila na lang. Okay, So, wow, kaya galing. meron kaming scholarship. Kaya naka-college. Si wife naman, kaya matalino yan. Dean's Lister yan. Wow. Mamaya makakausap natin itong... Ako hindi, tugtog lang. So sa school kayo nagkakilala ni wife? Isang physics lab. Nagka-cancer siya. That time. Tapos, maganda ikaw magkwento nun mamaya. Nagka-cancer siya, tapos napastop siya ng inano siya yung biopsy, chemotherapy, ganyan. Tapos, syempre naging irregular student. Dean's Lister to. Naghanap siya ngayon ng subject. Physics laboratory yun. Dalawa lang yung option niya, mechanical engineering tsaka electronics engineering. Eventually, doon siya na-land sa electronics engineering. Pagbukas ng pinto, biglang lumiwanag yung paligid. Nakita niya ako eh. Wow! Yun na. Tapos Ang mga kwento talaga ng lalaki, sila yung nakita no? Mabilis yung tibok ng puso. Ay, ito na yun. Ito na yung future husband ko. Inaamoy-amoy ako niya. Wow! Naglalab work kami. Nilawak Sinisimot ako ka. ng ganun. Wala na, hindi na ako pinakawala. Matindi. Alam mo, isa rin sa advantage kapag musician ka eh. Magaling ka mag-keyboard, no? Totoo. Alin? Diba? Dagdag points Dagdag yun pogi, eh. boys. Pogi na. Oo, mas magaling pansinin pa ka yan. agad. Kagayahin kita. Sinasabi ko sa'yo eh. Okay, pero eto no, ang gaganda ng mga narinig natin, partner. Pero, kailan yung point ng buhay mo na tipong, teka lang, saglit, ano nangyayari? Yung medyo, kumbaga, nakalabit ka ng mga pagsubok sa buhay. Maraming beses eh. Unang-una nung childhood. Pero syempre, di pa naintindihan yan. Then eventually, wow, talaga yung music, pampaiyak. Okay. Sabi ko pa naman sa kanya, kumiyak ha. So, tawag dito, high school, umalis si mama. Tapos, di ko maano yun kasi, syempre di ba, close kami ni mama eh. Pag-alis ni mama, nagkaroon ng gap na yung family. So, maraming time factor, di ko na makakwento lahat eh. Tsaka ang hirap din, sorry, ng ganun, yung time na yun, wala pang social media. Wala. Ang hirap nun, di ba, parang susulat ka lang. Or yung iba, di-tape. Nagre-record ka eh. Dati meron pang subscription ng AT&T noon, napadadala ka ng malaking cellphone. Doon lang kami nakapagtawagan. Parang monoline, parang ganun. So, mga ganung factor. So, kasi syempre, kaya I respect my parents. Kasi hindi kami super hirap, pero binigay nila yung best nila. Tama. Hindi ko sila masisisi. Kaya kunyari, yung mga tao nakikinig dito, sometimes we start to blame people, situation. Hindi. God will allow you for a reason. Pagtapos ka na dyan, maintindihan mo eh. Parang ito, nung nagkasakit si Mrs., di ba? Nagka-cancer siya. Grabe yung sacrifices ng parents niya sa kanya. Ako, ang suporta ko lang nung college ako noon, himas ng ulo, tsaka taga-kain ng mamon. Support ako sa ganun eh. Timo eh. Ilang trabaho ko doon eh sa hospital eh. Pero ngayon na naintindihan. Nung healed na siya for many years, almost 20 years. Ang dami niyang tapos napunta pa kami sa wellness. Then realize niya na God is using her ngayon mightily para sa ibang mga may cancer. Grabe yung mga impact, yung mga nakakausap namin, tatawagan siya, ganyan. So, yun, ganun yung nangyari sa amin. Pero kayo na ka mas close sa mother mo or sa father mo? Parehas. Kaya lang yan, nagkaroon kami ng gap because of maraming factors. Tapos hanggang nagkaanak kami, nilayo ko pa yung anak ko sa kanya. Sorry, yung nagkaroon kayo ng gap, ano yun? Anong... Maraming factor eh. Una, yung pinakamatindi na... Marital factors. So, I don't blame. I love my father. But sometimes, we see people na may mga mistakes na kinocommit. God uses them for you to change. Sabi nga na isang pastor friend ko, sabi niya, most of the time, the best fathers came from, not so, parang, I'm not saying my father is ganun, pero may mga hindi maganda na, kasi syempre tayo bilang
ako bilang Kristiyano, syempre, you learn from glory to glory. Gusto ko ibigay yung best ko. Para pag nawala ako, at least binigay ko yung best example. Di ba sabi ko nga sa, sa Motu, sa principle ko, kung bibigay kayo, todo mo na. Kasi you're doing it for the Lord, di naman sa ibang tao. Todo mo na. So ako, as a father, binibigay ko yung best ko. Parang ganun. Yun nga, cut the story short, yung sa father ko, ganun. Ganun nagkaanak kami, nilayo ko siya. Ang naging turning point din nun, maraming turning points halimbawa, yung sa amin. Yung sa amin, di ba, naging boyfriend-girlfriend kami that time. Nagkaiwalay kami many times kasi ako naman may kasalanan. Mga babae rin. Nako. Pag gwapo talaga lapitin. Pag-musician pa. Same. Wow! Nakihalo ka naman. Charot. Pero Okay. yun nga, tapos may isa sa unang-unang turning point ko, I think second yun, I think in my life. May nangyari sa akin na hindi ko na lang i-disclose na college yun Akala ko hindi na ako masisikatan ng araw. Grabe. Pero ayoko na lang ikwento. Okay. Mamaya na lang kwento ko. Sige. Whatever. So, Hindi ba pwede? Bawal? hindi. Confidential. I respect her. Ayaw niya. Ah. So, tawag dito, akala ko talaga hindi na. So, hanggang mahabang story yun Tapos, basta pumunta yung father ko dun, tsaka lola ko. So, kaya kahit may mga challenges kami ni Papa, nandun pa rin siya sa father, kaya lang hindi siya perfect Kaya, sometimes you have to accept situations. Naalala ko, niyakap lang niya ako, okay na anak, okay na. Ganun. Tapos, basta naalala ko nung nakita ko yung sinag ng araw, sabi ko, God, this is it, babagoy ko na lahat. Akala ko talaga hindi na. So, paglabas ko, basta nung nakita ko na yung sikat ng araw nun, wala na, nag-iba na. Ang dami kong bagsak nun. Sa Lasal, di ba scholar ako? Top 2 ako dun. Sa buong De La Salle. Ang talino. Number 2, sa pinakamaraming binagsak. Kala ko naman. Nakakainis. Okay. Hindi dahil sa bobo ako. Magaling ako, alam ko nag-put up nga kami ng banda ng De La Salle. Kasi lagi akong late. So epekto na rin to dahil sa mga dami. problema na sa pinagdaanan mo. Hindi, actually nabibihi ako sa banda, ganyan. Tapos maraming mga kalokohan, etc. Sabi nga nung dean ko nun, si Sir De Armas, ay sir, nakikinig. Sabi niya, magaling ka naman Kaya lang wala ka sa focus. Ganyan, disoriented yung utak mo. So, cut the story short, nung nakita ko ni sinag ng araw na yun, nag-iba. O sabi ko sa yung thesis ko nun, boom, talagang ganda. Alam niyo yung di ba sa mga sasakyan ngayon yung tawag dito yung Yan, tao ba to? hindi mo na tawag keyless entry Okay. ng kotse. Nung time na yun wala pang keyless entry ng Mercedes-Benz. Yun ang thesis ko. Oh. Seriously. Kaya tuntua yung prof ko noon. Kaya syempre wala naman akong pondo. Diba? So, basta yun yung naging second turning point ko. Yun yung mga yun. Then third turning point ko yun nga nung nagkasakit si father, dialysis. May gap kami ni Papa noon, 'di ba? Nilayo. Fast forward ko na, may anak na ako noon. Nilayo ko yung anak ko sa kanya. 'Di ba? Tapos 10 years siya, 10 years. Ang tagal din. Kung nilayo mo yung anak mo sa kanya, so parang hindi ganun din ka-close yung anak mo sa Oo. If God restores something, as if mabubura lahat, walang condemnation. Restored talaga. So, ganda. So, nung dinayari si Papa, first 2 years, nandun pa yung friction. Pero, ni-remind ako ni Lord, ito na yung punish, let's put it that way. Ito na yung, yung mga repercussions ng mga nangyari. Just, build the relationship. So, kaya 8 years ang dialysis. Para sa akin, sa buong lifetime ni Papa, yung pinaka, hindi ko malilimutan is yung last 2 years niya. Parang doon kami naging mag-ama talaga. Solid. Kaya nung nawala siya, syempre may regrets ako. Nag-sorry ka sa kanya? Oo naman, many times. Siya rin sa akin. Pero ikaw yung nauna, syempre. Oo, syempre. Ako na nag-initiate. Pero yung time na to, di ba, nung nakasakit yung father mo, nandun ka, nag-spend ka ng time sa kanya, ano yung hindi mo malilimutan na sinabi sa kanya? Ayun, nag-sorry ako. Nag-I love you ako, ganyan. Kasi alam mo naman sa lalaki, di ba? Oo. Cheesy yung pa, I love you. Magkakahiyaan pa yan Oo. Kaya nga yung sa mga anak ko, hindi, binabaliktad ko, talagang I love you kami, ganyan. Kami, kinalakihan namin, hindi ganun. Kahit kapatid ko. Kasi di ba may iba kasi na talagang bubuhos yung emotion mo Simula nung, di ba, nagkasakit yung father mo, tapos ilang araw na lang na mabubuhay siya. Kumbaga,
Itotodo mo na rin. Tinodo mo, 'di ba sabi mo nga sa motto mo, itotodo mo. So yun yung pinaka magandang ginawa mo na nag-sorry ka. I love you kasi yung father mo, ano yung hindi mo malilimutan na sinabi sa'yo bago siya mawala? Ganun din. Tapos more on action siya. Mahal na mahal niya yung mga apo niya. Nakita niya yung dalawa. Na-enjoy niya. So, kinuha man siya ni Lord at the age of 64, bata. Pero, kumbaga, nag-enjoy. Nasulit niya. Nasulit na niya. Kaya, although maiksi lang. Pero nasulit na niya. At least na kumbaga, na-realize din ng mga bata, mabait pala si Lolo. Wala naman yun sa rin eh. Ako naniniwala kung wala yun sa haba o ikli ng pagsasama. Yung pag-quality talaga yung pagsasama, di ba? Tsaka may mga magulang naman na kahit na inilayo mo sa akin o lumayo kay sa akin, yung isip ko nasa iyo pa rin. Oo. Yung isip yung Totoo kalagayan mo, kamusta yung mga apo. Yung time ba yan? May Facebook na ba nun? That time? Or... meron na rin. Pero, ito pa isa na yung Facebook na yan. Nag-stop din ako mag-Facebook. Kasi yung time na umalis na lumayo kayo? Before. Ang daming nangyari sa amin eh. Rin ako na cyberbully ako eh. Grabe. Kasalanan ko rin. Baga, anong nangyari? I may say sorry for the word, katangahan ko rin. Okay. Kasi pumasok na ako into business, di ba? Network marketing. Pero alam mo, binago talaga ng network marketing buhay namin. So, syempre, more on motivation yan, di ba? Nag-post ako ng motivational quote sa basta sa friends namin. Hindi ko alam na parang may tinamaan. So, paano nangyari? 2011 yata to. Kumbaga, pag kinomenta ka ng 84 comments, viral na yan. 84 comments. Dami. Ang masaklap ng mga close friend ko. Aray. Sakit. Pinunta ko sila isa sa bahay. Sabi ko, kilala niyo ako, hindi naman yung intention ko. Pero kasalanan ko rin. Alam ko naman kasalanan ko eh. So, since then, tumabang na. So, ngayon, I see them, pero medyo, hindi na ganun kasolid ang samahan nyo. Kinat ko yung social media. Ang hirap naman nun. Ganun katindi ba yung post at natamaan? Wala namang pangalan. Mahal ko yung mga friends ko yun kung naririnig niya. Pero, si Choy, kasalanan ko rin naman. I admit. Mas mabuti nang i-admit mo kaysa manisi ka, di ba? Stop pointing finger. Naka-point ka, 3 naka-point sa'yo. Grabe. Pero ano na rin to, lesson learned na rin sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa radyo na, di ba? Tayo kasi, kung ano yung mga emosyon natin, pinopost kagad natin eh. Lalo na ngayon, may cyber live. Lalo na ngayon. During that time, wala pa yun. Wala pang ganyan. Ngayon, mas matindi, partner. Ang dami pang patola ngayon. Oo. Kahit ka maganda i-post mo eh. Yes. Hindi mo alam, kaibigan mo rin pala yung gumagawa nun. Totoo. Not unless, talagang, kasi syempre ang issue, good or bad, ano yan eh. Publicity, pera yan. Diba? Pero mas maigi para sa kapayapaan ng isip at puso mo, no? Oo. Wala. Kung kaya, no? Ibig sabihin, kaya rin natin mga Pinoy, nagawa nga niya. Kung hindi mo trabaho, mahirap kasi. Sa industriya natin, sa inyo wala kayong choice. Kailangan talaga, Yun eh. Akala nila masaya kami, pero sa kabilang lahat, may mga pagsubok din kami. Ikaw na pala kayo. Susunod kami na guest mo. So, ano nangyari sa'yo? Ay, nako. Eto na, nabanggit mo yung sa networking, no? At saka, nabasa ko rin dito yung naging negosyante na siya, ganyan. Ano naman yung matinding pagsubok dun? Una, ayon ng father ko. Kasi sabi niya, anak, engineer ka, licensed ka, electronics pa, di ba? De La Salle University ka. Tapos nag-networking ka, masaklap doon, ang product na binibenta mo, napkin. No. Ang layo sa Ano mangyayari sa'yo? Ganyan. Way back. Pero, in-explain ko. Cut the story short, nung nakita naman niya na, hindi kasi kami gaya ng ibang mga network marketer na papawerin ka, i-hype ka, ano ka ng sasakyan. May mga parang same personality kami ni Pang eh. Kaya nung nagkakilala kami niya, parang nag-latch kami. Parang long lost brother ko yan eh. Dami namin similarities. So, hindi kami ganun eh na kumbaga we just do everything professionally. So, ayaw niya nung una. Pero nung nakita naman niya na nagkaroon na ng resulta with the industry, 16 years na kami until now eh. With the industry, nakapag-travel na ako personally 84 times internationally. Wow! Diba? So, sabi nga ng mga friends ko, sana nagbablog ka na nun. Oo. Dami na sana, diba? Siyempre, hindi ako mahilig talaga eh. Napilitan lang ako nitong mga huli na lumalaki na yung organization, yung kailangan na may mga nagre-request ng mga team. Tsaka para makita rin ng mga tao yung mga nangyayari sa'yo. Hindi kasi kami, hanggat maaari private kami. Phlegmatic ako in a way. Parang gano'n. So, ayun, nakita na niya na nagkakaroon na ng result, saka na lang niya nirespeto. Yun yung isa sa mga challenges namin na
with the industry. Then marami rin mga ang business kasi ganyan up down yan eh. Hindi totoo yung parang buhay, di ba? May gulong. May up, may down, may up, may down, may up, may down. Dapat natitingnan mo yung average eh. Yung average. Pero yun yung mga main. Then yung the rest mga more on operational challenges lang, ganito, mga challenge minsan sa ibang tao kasi syempre ang role ko is leadership eh. Kami yung pinaka-head dito sa Philippines and several countries. So right now around 10 countries yung nililid namin. So kahit malambot akong tao, ang dami na nila. Yan. Actually, yan lang ang mga nakuha ko. Nandiyan yung cardiac kami yan eh. Kami nila Kara. Kasi meron kaming partnership, di ba? I believe, alam niyo yan. So, yan sa office yan. Yung picture namin ni Kara at saka ni Pang. Yan yung ibang mga talks ko. So, nung nagkakaroon na ng resulta, may ibang mga company, parang yan, may ibang companies na kinukuha na kami. Lumalaki na. For example, that particular company, ang goal nila, umabot ng 1 billion yung sales nila. So, hinawakan namin, cut the story short, with God's grace, after 1 year, nag 1.8 billion sila. So, through our mentorship, ganyan, mga ganun. So, hindi naman madali until now. Walang madali. Lahat may mga pagsubok talaga. Walang madali. Lalo na pag nagnegosyo, kala nila, di ba? Totoo. Yung iba mga influencer na nag-hype ng flex, wala namang flex ng problema eh. Totoo. Flex mo lang lagi yung resulta mo. Yung maganda. Oo, di ba? Kasi nasa isip natin parang, wow, ang yaman na nito. Wala nang iisipin to. Pero hindi nila alam, everyday iniisip mo paano yung tao mo. Mas marami kayo iniisip. May kapalit lagi. Oo. Mas matindi nga, ultimo weekends mo, no? Nakakain. Totoo yun. Diba? So, yung time din talaga. Isa sa mga challenge ko, I think I wrote it there, di ba? Time. Rest, di ba? Isa sa mga challenge ko, rest. So, kaya inaano ko sa mga tao na sa mga taong tamad, ang challenge nila magtrabaho. Tamad eh. Sa mga hustler like us, ang challenge natin magpahinga. Correct. Minsan nga nangyayari sa atin, hindi na uso yung pahinga eh. Di ba? As long as kaya pa natin, kung may free time pa tayo, gagawa pa tayo ng diskarte para magtrabaho. Iba tayong Pinoy, no? Pero ang singil niyan, magkakasakit ka. Yun lang talaga. Pwede. Kaya kailangan din talaga ma-realize din ng mga workaholic natin, mga pangga, na dapat minsan yung time ba na magpahinga, magbigay tayo. You need rest. Totoo, kailangan. Like ko sinasabi, kung may 1,000 kang problema, gusto mong mawala lahat yan, isa na lang problema mo. Magkasakit ka. Yan. Ang mahirapan yan, depende sa sakit na lahat darating sa'yo. Summarized yan. Oo, yun nga mahirap. Diba? So, ingatan mo. Tama. Tsaka, hindi naman tayo machine. God designed us to rest. 6 days to work, 1 day to full rest. And when we say rest, pati mental rest. Tama. Minsan kasi nakahiga ka, cellphone ka ng cellphone. Hindi kailangan totally naririnig mo yung mga ibon. Yes. Talagang wala. Kasi part yan ng discipline. So, which is ginagawa na. So, ikaw hindi ka pa yung tipong kinain na yung buhay mo ng cellphone. Kasi gano'n na sa panahon ngayon partner, no? Pinipilit ko. Kahit kumain, di ba? Mahirap eh. Magkasama kayong pamilya, nakatingin sa cellphone. Ultimo mag-asawa, matutulog kayo, magkatalikuran, nagsi-cellphone pareho. May kukwento ko, okay lang kwento ko na lang yung Sabado. Ma'am, okay lang. Kwento ko na lang. Sinasabi ko sa ako nagdi-disclose ko. Sige. Kasi you might learn from it. Nitong Sabado lang, papunta ako ng office. Biglang parang nag-acid reflux na hindi ko maintindihan. So, hindi ko na kinaya. Minto ako sa gas station dito sa may northbound sa may Caltex, yung may Mercury Drug. Pag hinto kong gano'n, nagdumi na ako. Petron yata yun. Namumuti na yung paningin ko. So, hindi ko sinasabi sa akin. Kasi ako siya mag-worry, buntis eh. Dito Sabado lang. Dito lang. Tapos, pagpasok ko ng pinto, hindi ko na alam, nag-collapse ako. Dito Sabado lang. Kaya ko na lang nalaman nag-collapse ako, may pasa ako dito. Hala. At ang kasama mo lang si... Kami lang. Hala. And lakas sa ulan. Dala pa namin yung maliit na sasakyan na ano. So, pero na limpungatan ako pag gising ko, pag ano ko, Lord, pray lang, Lord Jesus name. Kailangan ano ko. So, tinanggal ko, kasi kailangan ko ilabas sakit eh. So, pag upo ko ng ganun, parang nag-aano yung sanity ko, tsaka yung, alam mo yun, sa yung... Oo, nag-aagaw Nag-aagaw ako na. Buti na lang, kailangan sharp ka di ba? Tubig, yung gripo, ginano ko, ginasa ko yung bato ko, ganyan, pray lang. Lord, hindi pwede. Alam mo, tumatakbo sa mind ko. Siyempre siya iniisip ko Sabi ko, parang biglang umano lang sa mind ko, Lord, kunin mo lahat, gisingin mo lang ako ngayon. Sabi ko, hindi pwede. Hindi mo makita yung value na kahit anong yaman na na-achieve mo, hindi naman pera lahat. Hindi pera lahat. Pero at the same time, sabi ko nga sa kanya, kasi nangyari na sa akin to way back 18 years ago yata.
Sabi ko, Lord, kung may himatay man ako, man lang may angat ko yung brief ko. Nakakaya. Makikita ng mga ambulansya pag ito. Ano ba to? Seryoso ko na eh. Oo nga, andun na ako eh. Seryoso, yun naisip ko. Sabi sa isip ko, syempre may plan B ka lagi. Di ba? Mahirap kasi nakabuyang-yang ka nun. Nakabuyang-yang, di ba? Ganun, uy, minakano. Mahirap din, mahirap. Wala kasilip, no? Oo. Aray ko. So pagkatapos ng pagtayo ko, nung medyo nasa wisyo na ako, dahan-dahan, na-confirm ko ngang nag-collapse ako kasi basa yung buong dito ko. Oo. Dumi pa naman ang CR sa gas station. Diyos Ato, ko. swerte na lang pag may malinis, may ibang. Ayun. Kaya magpahinga kayo yung mga hustler, ha? Totoo yan, Magpahinga. totoo. O, di ba? Kasi Oo nga, no? Alam mo, iisipin ko na rin yan Kailangan lagi na natin. pag may himatay ako. Hindi, kailangan na rin natin. Nako. Dapat man lang may angat mo, di ba? Oo, totoo yan. Sa'yo, totoo. dalaway takip eh. Oo. Yung sa amin mahirap, dapat lagi pala nakataas. Sa ate, isa Totoo. lang. Delikado. Delikado. Ay, nako. Pero ano na rin to, no? Para sa lahat din ng mga pangga natin ng workaholic, no? Kailangan natin magpahinga rin. Need to rest. Totoo. And of course, bonding with our family. Siyempre, sa ating pamilya, sa mga bata, kung may anak tayo, di ba? Correct. Kasi ang hirap din kasi mapalayo yung loob natin sa mga bata. Na yumayaman niya kayo, pero yung minsan napapansin mo yung mga bata, ilap sa'yo eh. Oo. Hindi close eh. Totoo. So, kailangan talaga Maganda may time yun, pa rin. no? Na kahit kunwari, kung hindi ka galing sa ganong klaseng pamilya, ikaw ang bumuo Ikaw. ng Tama. pamilya na gusto Yes, mo. Ikaw, diba? ikaw mag-design. Oo. Mm. Maganda yun eh, yung nag-I love you yung mga bata, Yeah, tama. no? May respeto. Oo. May respeto pa May rin. lambing. Lambing. Yan Ay, ang nako. gusto natin. Ako eh, eto naman partner, ano naman yung masasabi mo dun sa mga katulad mo na, syempre, yung iba, nagsa-start pa lang eh. Wala pang direksyon sa buhay. Ano yung may advice mo sa kanila if ever papasok sila sa ganyang klase ng negosyo? Okay. Suggestion ko number 1, idulog mo lahat kay Lord. Very important yan. Kasi let Him design your life eh. Lahat tayo may 3 bagay in life na we have na kanya-kanya. Skills, gift, talent. Meron akong skill na wala ka eh. May skill ka, wala ako. Correct? May gift ka na wala May ako. ganun. May gift ako na wala ka. Mhm. You have to find that. Diba? So, sometimes you need mentors to help you. Yung mga tao na kapaligid sa'yo. Particularly si God. Important yun na naririnig mo yung instruction sa Kanya. Correct. Diba? So, from there, pagyamanin mo yung gift na yon. From there, pag nabuo mo na, halimbawa, example lang ako, pianista ako, speaker ako, ikutan mo na. So, doon ka magbuo ng negosyo from it. Diba? Now, if you need to get experiences, kunyari, kailangan mo matuto ng sales, mag-try ka magbenta ng real estate, insurance, network marketing. One of the best trainings ako, I can recommend talaga, gusto mong gumaling na maging entrepreneur, networking talaga. Maraming negative pero maganda talaga fundamentals eh. Ang dami kong mga, 'di ba yung tumakbo ng mayor ng huli si SV? Yes. Networker yan eh. Pure networker. O kaya maano yan siya eh. magsalita. Tingnan mo siya, 'di ba? I mean, walang political rito Mm-mm. Ang daming mga gumaling na from this kind of industry. Real estate is also good. If you wanna learn. So, kumbaga kung anong specific na skill mo, 'di ba? I-groom mo siya. Halimbawa, music ka. Get involved with people na into music. Kunyari, into pets ka. Or I don't know, iba-iba tayo. Into broadcasting. Tapos from there, hanapan mo ng profitability. Bumuo ka ng income from there. Diba? Yung iba kasi tayo mga Pinoy, nakistick lang tayo sa isa eh. Oo. Ngayon, halimbawa, wala kang connection. Iba-iba kasi iba-iba advice sa iba-ibang tao eh. Different strokes for different folks, diba? May mga tao na may pondo na, mayaman na, may network na yung pamilya. Ang laki advantage nun. Halimbawa, gaya nung sa atin na tayo palang bubuo. Diba? So, iba-iba yung senaryo eh. Ako, kailangan kong kunyari, kung kailangan magtrabaho ka. Diba? Tapos, disiplinahin mo na lang yung time mo. Diba? Pero halimbawa, yung mga next gen, kunyari yung anak ko, with God's grace, kumbaga may enough network na kami, nafa-finance naman namin yung kanyang passion na bowling na napakagastos. Diba? So, iba-iba eh. So, we just make it a point na kung nagsisimula ka, mahirap ka, example, wala ka talagang pera, maghanap ka muna ng stable source, pero wag mo kakalimutan yung passion mo, yung calling mo. From there, doon mo siya buuhin. Dahan-dahan. Tapos, wag ka lose track sa, halimbawa, 3-year, 5-year, 10-year, goal setting skills. Important yun. Kasi Kasi, iba kasi atat eh. Na gusto ka agad, mag-boom agad eh. Kaya, kumbaga, ang mga Pinoy kasi, nakikita kasi, mostly sa social media, dapat tama yung sinabi mo na it takes time para talagang mabuo mo yung talaga kung saan ka talaga yung path mo, di ba? ROI kasi kagad sa atin Oo, eh. ganun. process talaga lahat. Ganun talaga iba eh. Lahat ng instant delikado.
Ang instant noodles magkakos na arthritis. Tama. Iba yung niluto eh. Iba yung instant na puro ka steroids, pwede ka magkasakit kidney mo, iba yung nagbuhat ka na nati ka, di ba? So lahat is a process. That's how God designed it eh. So dapat maintindihan natin 'yun. So during the waiting time or desert experience na hindi mo pa na-achieve yung gusto mo ma-achieve, frustrating, yes, frustrating. But take it as a time that God will mold your character. Di ba? Kasi natututo ka ng patience, ng mga bata ngayon, medyo mababa ang patience, di ba? Dahil lahat, skip na lang. Oo. Ganun talaga ang success eh. It takes time. Tama. Diba? Ngayon, kung ma-jackpotan mo na ma-bless ka ni Lord ng mabilis, may ganun eh. Blessing na yun, di ba? Pero hindi yun laging, Tsaka hindi naman lahat din na ganun kagad na isang pitik mo lang, bam, may ano ka na kagad. Correct. Swerte na nga lang. Tsaka, last na masasuggest ko sa mga starter pa lang, maghanap ka ng community that will mold you. Number 1, spiritually. Find a good, local-based church to grow. Pangalawa, mentally. Find a business community na i-groom ka. Yun yung community namin ni Pangi, FDI Group. So, ang business school siya. Ang pinaka ginagawa niya, tinetrain yung, kasi, di ba, transform your life by renewing this, your mindset. Yan ang pag-asenso, hindi lang pera eh. Tama. Maraming factor yan, kalusugan, pera, ito, kaisipan, emotion. So pag meron kang business community na may mga trainings that will remind you this, mag-grow kayo. Tama. Doon kami na-expose. Yun na lang din ang pasalamat ko sa Diyos na na-expose kami sa ganun. So kahit paano, hindi man perfect, pero proper guidance. Hanap ka, halimbawa kung may mga business community sa inyo, maghanap ka. Sali ka, sa mga ganyan, join ka doon. Oo, yung tapos hanapin mo yung mga, ang titingnan mo lagi bago ka mag-join ng company. Huwag mo lang tingnan yung pinakitahan ka ng BMW, ng Lamborghini. Huwag ka masilaw sa pangmaterial. Ang una mong tingnan mo kung paano, halimbawa, yung pinaka-leader or upline mo, tingnan mo paano niya yung pamamalakad niya sa pamilya niya. Yan, tama. Kasi yun, hindi magsisinungaling. Tama yun. Paano niya palakihin yung mga anak niya? Kasi kung yung anak niya, pinapabayaan niya, malamang ikaw pababayaan ka rin yan. Correct. Pero kung mga anak niya, ginugroom niya well, most probably, gugroom ka rin niya. Leadership eh. Yun ang mga titingnan Maganda mo. yun. Maganda yun. Tama yan. Yung iba kasi nabubulak sa mga magagandang mga sasakyan na nakita. Ay, ako magaling to kasi yung ganda ng sasakyan. Hindi dapat doon. No? Tama ka. Iba pa rin kasi yung character. Iba. Character eh. Character factor. Kasi ang dami namin mga kasama na magugulat ka na lang. Ang simple na lang ng sasakyan. Pero pag tinignan mo yung assets, grabe, billion. Ang dami namin ganun eh, di ba? So yung iba naman, sorry marami ka makikita dyan ng mga nasa ganitong industriya, ang gaganda na sasakyan. Pero wag ka, hanggang ngayon, nangungupahan, wala silang assets. What for, di ba? Hahatakin din yan. Diba? Alam mo na, Jim, ang kailangan mong gawin. Kaya ako, alam mo ba sa tao lang, Paolo, pag ako nagkaroon ng anak ulit, kukunin to si Pachok tsaka ikaw. Sige! So, balak mo mag-anak pa ulit pala. Mga simple lang pamumuhay, pero, di ba? Oh. Diba? Galing, maganda yan. Kaya siya galing din siya sa ganyang industriya, di ba? And mahal niya industriya talaga. Simple lang niya si Pang, pero mayaman yan. Para magbubudol ka mamaya. Uy, regalo ko, nalimutan mo. Yeah. Naku, eto naman partner. Siyempre, hindi na natin palalagpasin yung pagkakataon. Total, nandito na rin naman. Yan, oo. Tawagin natin ang magandang misis ni Paolo. Tama, buntis. Pa-assist na lang atin siya, baka sa upuan. Yes, pa-assist po natin. Napakaganda kong asawa. Ayan. Diba? Ang blooming na buntis. Ladies and gentlemen, let's welcome Miss Sarah Labati. Pa-assist na lang ha. Hawak na po kayo dito, ma'am. Ayan. 4 months yan. Paano lang pa? Baby. Good afternoon. Teka, lapit lang po tayo sa may Lapit ka, ma'am. Medyo mataas ba? Parang mataas, friend. Baka mahulog naman si paalalin lang buntis. Ayan. Ayan, perfect. Malapit na lang po. Good afternoon sa lahat. Ayan, lapit lang po tayo. Ayan, ganito. My name is Karina. Ayan. Meron ba, partner? Ayan, sige. Go. Hello, good afternoon. My name is Karina Santos. Lapit pa kayo mga konti para... Ayan. Good afternoon sa lahat. Meron ba mic, friend? Check natin. Ito, share na lang tayo. Okay. Ayan, hello. Ayan. Good afternoon. Magandang hapon sa lahat. My name is Karina Santos. Ayan na, ang kanyang misis ni Paolo. Ang gandang misis, no? Naku, eto na. Ano naman pong
paano naman tayo? Pa-cheesy. Pa-cheesy. Dito natin tatanungin Oo, bilang kanina narinig natin ang kwento mo, no? Ano naman yung mensahe mo sa iyong asawa? Kiss mo na bago mensahe. Ay, grabe naman talaga. Ang sweet. Yan. Ako, magkasama na kami, magkakilala na kasi kami simula college. So, yun nga na-share niya kanina, yun yung testimony namin na nagkasakit ako. Nung buti nga dun sa De La Salle, meron siyang x-ray. May medical exam na kasama upon bago ako mag-enroll. So, yun, na x-ray lang ako. Tapos, meron nga, yun, na-discover may cancer pala ako. Pero, from that time, syempre parang, bakit may ganon-ganon? Pero ngayon, nung na-realize ko, yun nga, nakwento niya kanina na, kung hindi ako nagka-cancer, hindi ako ma-operahan, hindi ako malilate ng enrollment, hindi ko siya makikilala. Kasi walang way, iba yung iba yung college niya sa siya sa ECE sila Industrial Engineering kami. So wala kaming way na maging magkaklase. So yun doon. Tapos doon, simula nung time na yun, that's 2004. 2004. So, simula nun, magkakilala na kami. And, talagang ibang-iba siya dati. Marami siyang skills, talents, magaling siya. Pero, marami siyang bad habits. Tulad ng... magkakaalaman tayo dito. Pinaupo natin to, Paolo, ha? Sige. Yun nga, lagi siyang late. Hindi naman, bumabagsak siya dahil lalilate siya, hindi dahil hindi niya alam. Lagi siyang late. Sabi nga nung friend niya, yung ang 7 at 9 ko daw ang 7 p.m. at 9 p.m. sa kanya iisa. Grabe. Siya ganon. So marami siyang bad habits. Tapos hindi siya organized, lagi siyang nawawala ng gamit. Yun yung time na yon nung college. Tapos nakita ko, simula nun, magkasama na kami, nakita ko yung changes niya from yung mga breakthrough, nagbago. So, ngayon, sobrang organized naman niya. Sobrang organized niya. Talagang pagdating sa schedule, ganon. So, yun yung mga bad habits niya na turn niya into, yung weaknesses na turn niya into strengths. Ano to? Kinausap mo siya na, paano mo siya binago? Actually, hindi ako nakita ko na nandun ako sa tabi niya, supportive ako, sinusupport ko lahat ng kung anong gusto niyang gawin. Pero talagang yung process yung nagbago, yung nag-change sa kanya. And si God talaga yon. May syempre nag-uusap kami na ganito, nakikinig naman siya. Pero yung ultimate talaga na changes na nangyari sa kanya dahil dun sa mga nangyari din na mga nakwento na niya kanina. So yun, unti-unti nagbago. Tapos ngayon, from dati na sobrang disorganized, talagang nakailang cellphone siya na nawala. Yung palm top. Paano nawala? Nawala kasi tinatago niya sa'yo o... Hindi, nawawala. Kung sasagyan lang na ilalagay. Very disorganized siya. Iwan sa CR. Iwan sa CR, ganyan. Tapos, syempre, pera yun, di ba, nawawala. Tapos, unting-unti nagbago yun. Na-realize niya na kung hindi siya marunong mag-ingat ng mga binigay sa kanya na blessings, nawawala talaga siya. Mawawala at mawawala. So, unti-unti nagbago siya. Until now, sobrang organized niya to the point na alam niya yung schedule namin for next week ng family. Nakaset lahat. Kaya organized lahat. Yun yung taon. Wow! Nakaplat na buong taon. Grabe. Yun naman yung thankful ako kay God na naayos yun. Kasi bilang leader ng family namin, syempre siya yung sinusundan namin Kung pariwara siya, pariwara yung family. Tama. Leadership. Diba? Leadership. Bilang naman, asawa, ayan, ano naman yung masasabi mo kay Paulo? Ayun, so bilang asawa naman, wala naman, kasi wala na akong masasabi, kasi lahat ng mga, sabihin na natin na lahat ng mga pangailangan, mga kalokohan, nagawa na niya dati. Tapos na tayo. Hindi pa kami kasal. So, yun na rin, thankful na rin ako kay God no, na tapos na yung phase na yun. Nung mag-asawa na kami, kumbaga natuto na siya, maayos na lahat. Kumbaga siguro nagsawa na siya. Napagod na. Na-correct na lahat. Pero meron bang matinding nagawa si Paulo sa'yo sa relasyon ninyo? Nung hindi pa kami kasal, college pa. Pero nung atong mag-asawa na kayo, wala Okay na. na Mabait. lahat, mabait na pala si Paulo. Good boy na tayo, good boy. Good boy na, tol.
Magandang example. Smooth na. Ayan. Naging Ikaw smooth naman, na Paolo, ano naman masasabi mo sa iyong misis? Napakaganda. Ayan. Very supportive. Very, very supportive. For me, yung Proverbs 31 ba yun? Na woman, is it? Same, tama ba yung chapter? Whatever. That's her quality. Yun ang napansin ko sa kanya na very meek, very supportive, hindi niya ako challenge, ganon. So which is very important. So and importante yung yung pinapakinggan mo yung opinion ng wife mo eh. Kasi iba yung pag couple power kayo, di ba? Iba siya eh. So kumbaga meron ka para siyang radar. Alam mo yun, para masesense kung may challenge or what, di ba? At madali masolusyonan ka agad. Yes, so yun sa akin overall. Tsaka niyang mom, di ba? Ngayon, kakaroon kami ng Yay! 4 months na humabol, di ba? Siya rin po. Pregnant ka rin? Ay, congrats din. 6 months. Okay. Magkakabatch pala tayo. Kaya sabi ko kanina, pag di ba gusto ko na rin gumawa, kukunin kayo Ninong. Gawa na. Order ka na lang. Ayun ako. Diba? Ang saya. Ang daming blessings. Di lalo na ngayon, ito naman yung mensahe mo sa mother mo. Siyempre, nakita niya yung mga pagbabago sa buhay mo ngayon. Anong message mo sa mother? Ay, mama, very supportive yan. Kanina lang kausap ko eh. Diba, pinag-usapan namin yung gagamba. So, kanina na, papunta rito. So, katakot sa gagamba yun eh. Mahal na mahal ko si mama. Grabe support niya. Talagang perfect example ng mother. Oo. Kasi talaga yung sacrifice eh. Kaya niya ibigay sacrifice talaga. Tibay sobrang talaga. generous. Generosity. Minsan sa sobrang generous. Lagi nga namin binibiro eh. Kunyari may nanlimos siya. I-scholar ko na rin to. Ganun kalaki ang puso ni mama. Pag-aralin ko na rin to. Ganun siya ka-generous na sometimes rendahan mo rin. Pero kasi yung nature niya. As a mom. Sobrang bait. Sobrang bait ni mama. Wala akong masabi. Talagang, tsaka ang ganda-ganda pa. Diba? Pag marami nagugulat, 63 na yung mama mo. Diba? Yung pag nakita mo yung itsura niya, ang fit niya. Diba? So, mahal na mahal kayo si mama. Super. Super love ko talaga na part siya ng namin. Yung retirement plan niya. Kumbaga wala na siya magiging problema. Ngayon, siyempre, sa father mo naman, malaman, nakikita niyo na yung mga nangyari sa inyo, sa buhay niyo. I know happy si Papa. Nakakalungkot lang, di ba? Sayang sana nakita. Nakita niya. Sabi nga, di ba, minsan delayed success, minsan failure na yan. Pero I praise God na nakita naman na niya. Marami ng mga naging changes na nakita naman talaga niya lahat yung growth. Pag may mga events kami, pag may mga recognition, etc. Nakita naman niya how we moved from naalala ko yung nakikitira lang kami noon. Tapos yung bahay na nilipatan namin, walang ceiling. Pag umuulan, talagang nagigising ako, basa kasing likod ko dahil sa tulo. Tapos natutulog lang kami sa sahig sa kusina. Ganun yung bahay namin. Walang ceiling. Walang ceiling noon eh. Tapos baon na baon kami sa utang noon. Literal na baon. Alam mo yung hindi ka na makahinga. Paano gagawin ganyan. Then unti-unti God made ways. Tapos itong nung pandemic pa namin, ang dami naming na-achieve nung pandemic. Nung lockdown. Isa pa yan. For some reason, galing ni God gumalaw eh. Yung dami namin talagang na-achieve. Na-unlock. Sasakyan, yung mga pangarap ko sa sasakyan, nakuha ko. Wow. Ganyan. Tapos, dati kasi ilang beses kami natirika, naputulang kami ng accelerator cable sa SLEX. Ganyan. Tapos, kaya sabi ko, pangarap ko, gusto ko luxury white na SUV. Wow. Nice. Gusto ko Land Cruiser. Hindi kinaya ng budget. Pajero kinuha namin. Nakadalawa akong Pajero. Wow. Ganyan. So, kumbaga, ang daming naging changes ba na God is really good. Okay lang pero syempre kung nandito si Papa, sana may mga times pa rin na bigla ka na maluluha eh. Yung pain, yung pala sinasabi ng pain just live with it. So I love you pa, alam mo yun. So marami mang hindi naging maganda. Kung buhay pa ang parents nyo guys, kahit sinong may mali, sila man o ikaw, ang important is save nyo yung relationship. Correct. Walang problema kahit sila yung mali, ikaw yung mag-sorry. Tandaan nyo, pag nawala na yung tao, you will regret it. You will regret it. So, hanggat buhay pa sila, appreciate nyo na.
Ang hirap magsisi sa huli. Totoo yan. Magsisi ka sa unahan. Tama. Pwede rin sa gitna. Gitna pwede na rin. Huwag lang sa huli. Gitna. Kaya na pa tayo eh. Gitna, abot ka pa eh. pero kidding aside, nakakatawa, no? Kasi syempre, malamang yung father mo, hindi man niya naabutan yung magandang buhay niyo ngayon. Biri mo, may sasakyan ka na, may magandang bahay na hindi na tumutulo yung tubig, sa bubong, ganyan. Kaya, dapat lang talaga, no? Magtiwala rin tayo kay God. One time lang nung nakuha namin yung isa kasi sa dream car ko, BMW. So, meron kami ng ngayon eh. So, ilan na yung sasakyan mo? Ang dami. Hindi niya na mabilang. Basta huwag natin anuhin. So, nung nakuha ko nga yun, nung pinasok ko sa garahe yung BM, pangarap ni Papa yun eh. Dapat nakukunin ko nun, Eclipse. So, kaya lang, cut the story short, BMW nga. Nung pinasok ko sa garahe, naluha lang ako. Nung nililinis ko. Kasi from time to time, ako nagka-car wash. Gusto ko mahilig ako. Naisip mo. Pero naluha lang ako nung ginano ko yung logo ng BM. Sabi ko pa, sana nakita nyo to. No? Sayang lang. Pero gagawin ko, di ba? Pero at least nakita niya yun. Oo. Tuwan-tuwa siya na lahat ng pangarap mo at pangarap niya natupad mo. Oo. Yun nga. At ang bahay na maganda. Diba? God is good. Wala naman tayo pwede pagmalaki. Yan na na-realize namin over time, kahit anong yaman mo, walang self-made. Correct. Hindi pwede sabihin, hindi ako naniniwala sa self-made. Oo. Ikaw lang mag-isa, literal. Totoo. Yung mga tao, di ba, helped you. Yes. Primarily, si God ang nagbigay sa'yo ng provision. So, yung self-made, di totoo yun. Wala tayo pang pwedeng pagmalaki. Wala talaga. Siguro ang pinakamagandang may pagmalaki natin, yung relasyon natin sa pamilya na buo at Correct. solid. Correct. Yun. Pero yung mga material wealth mo, Diyan lang yun. Di ba totoo yung sabi nila, hindi natin madadala sa okay yan eh. Totoo. Lahat naman yung pang samantala lang yan. ha? Di ba yung sabi nga? Na? Wala ka nang yung sabi nga nung isa naming kasama, wala ka nang madadala, wala ka pang iniwan. Yeah. Ayun yun. Importante, may iniwan ka. Kailangan. May iniwan ka. For the next generation. Tama. O, diba? Ang dami nating natutunan ngayon, partner. Diba? Bilang Maraming magulang, salamat. anak, bilang negosyante. At komedyante rin to At si komedyante. Paolo. Totoo. Kada malapit na eh. Oo, nandun eh. Biglang tatawa eh. Basta hindi magsisisi sa huli may gitna. At sa una. Sa unahan mo na kagad. At Ay, yung sa gasolinahan. Oh, Kapag dapat- ikaw hindi matay, check dapat mo angat muna. Angat mo yung brief mo. Correct. Para safe. Parang yung naging bottom line natin. Dapat. Yan ang magiging quotable quotes. Bago madas, angat mo muna. Para kung nahimatay ka. Kaya, okay, patulong ka to sa gasoline boy. Boy, pakakiyat. Oo. Nakakaloka. Ay, nako. Salamat. Maraming salamat, Paolo. And dahil sa iyong kwento ng inspirasyon, tanggapin mo ang parangal na ito ng Ay, paghanga thank you. at pagkilala. Kay Paulo Santos para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Ipinagkaloob ngayong Siyam ng Hunyo, taong 2025, ganap na alas 4 ng hapon sa ikatlong palapag ng E-Square Building, Barangay North Green Hills, San Juan, Metro Manila. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat, DJ Jimbo and yours truly, DJ Sheena. Ayan. Wow naman. Thank you very much. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Mayroon tayong idadagdag. Kami dadagdag tayo. Yes, thank you so much. At baka may mga gusto pa kayong pasalamatan. Ikaw. Thank you sa opportunity na makapag-share kami Thank ng you. aming story. And we pray na mas marami pang ma-inspire yung programa na ito. Salamat po. And, Ganda. And thank you din sa FDI community na yun talaga yung malaki yung factor paano kami For us to grow. yes, para kami mag-grow. At yung baka may mga social media na pwede Yes. silang Oh, i-follow. please Kayo pwede follow nyo i-follow. kami sa personal na lang. Sige. Engineer Paulo Santos. ENGNR-PAOLO Santos. So, marami kasi kaming mga services doon. Marami kasi kaming company na pinut up ngayon. We do project management. Kunyari, negosyante ka, kailangan mo mag-set up ng company from scratch, from A to Z. We can help you. Social media, website. Kasama lahat yun sa mga services namin. Wow. Kung naghahanap ka rin ng isang company na sasalian, for you to start your career, sales, marketing, sa FDI group, message nyo kami. We can assist, diba? So, and I wanna thank si Papa Jackson, my brother,
Yan, my long lost brother, kuya ko yan eh. Kuya ko rin eh. Nakikuya ka Ay, eh. kuya. Ayun. So, and FDI Group, I want to thank Dr. Mamite, my uncle GM Ed. Thank you, our team all over the world, for Africa, Philippines. Thank you very much, our staff, yung mga staff namin. Mga kasama namin sa church, sa Victory, di ba? Sa Lasal, Pop Band, hello, love you guys. Lahat ng mga kaibigan ko na hindi ko na na-mention. And most importantly, thank you, Lord, for all the blessings. Thank you, Paulo. Yan, At maraming sana, salamat. babalik pa ulit si Paulo. Tandaan yung mga pangga. Marami pang ikukwento. Yan. Marami pa tayong pagtatawanan. Oo, marami na pagtatawanan, no? Sige, salamat sa inyong time Thank at ingat po, ha? Maraming salamat Ingat. po. Yan. Ako, Alright. tayo dyan. Alam mo na, magbabalik pa tayo, partner, dahil marami pa mga nagkukomento at mamaya Oo. babasahin natin yan. At may mga nakakilala yata sa kanya sa Kaya nga, Facebook Live. Oo, ang dami nagko-comment, no? Mamaya babatiin natin yung mga pangga. At Yes. syempre, sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ikaw, ano ang believable story mo? Iyon! Uy nga pala, binabati ko rin Oh. nakikinig ang aking daddy and si Mama Goya at Mommy. At kay Princess K and Princess Boo. Iyon, maraming salamat. At syempre sa mga nagbe-birthday, mamaya babatiin natin yan sa pagbabalik. Correct! Kaya naman, chill lang at tutok lang mga pangga. Kasama niyo pa rin po ang nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jimbo sa DJ, ako po si Jimbo. Dito lang yan sa programang Anong drama mo? Na Same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihing radyo, Sabihin sabihin mo! mo! Jim Shi